Pag bibili po kayo ng pandesal, ano po bang inyong prefer? Mainit o malamig? Siyempre mainit, ano po? Dahil kapag ka bumili ka ng tinapay na malamig na, at the same time, yan tinapay na yan, tiyatiyakin ko sa'yo, matigas na rin, tsaka baka may amag na. Ganyan din po sa pananampalataya po natin. Okay? Alam po ba ninyong maganda po ang mainit sa Diyos, mainit kay Jesus? Pero ang good news, hindi po yan ang basihan ni Jesus. Nakakalito po ba? Again, uulitin ko, maganda pag sobrang init ka sa Diyos, kay Jesus. Maganda yon kasi ganado ka, ikaw ay laging on fire sa pagbabible study, pag-share ng good news. But, hindi po nagbe-base si Jesus sa init mo, kung gaano ka kainit, kung gaano ka kasig-gasig sa Bible study, hindi po diyan. Sapagkat Christianity means Jesus living in us. Yun lang po. Regardless kung mainit ka, kung hindi. Alam po ba ninyo kung ikaw ay Kristiyanong nagbabase sa init ng kapwa Kristiyano mo, sasabihin mo, ay mainit yan, mainit sa Lord yan, nagbabible study yan. You got the wrong perception of Christianity. Kasi ang Christianity, nakabase sa ginawa ni Jesus lamang. Doon sa tinapos na gawain niya sa krus. Ito yung finished work. Sabi niya nung nakapako po siya sa krus, naalala niyo po ba nakalagay sa Bible? Sabi niya, it is finished. Tetelestai in Greek, no? Naganap na in Tagalog. Kasi, kung titignan po nating mabuti, ano pa yung tinapos niya? Actually, ayon sa pag-aaral ko ng Biblia, sa tinagal-tagal ko na po nangangaral ng Bible, nare-realize ko lalo na ang tinapos ni Jesus, isa sa tinapos ni Jesus sa cross, marami po yan eh. Pero ang pinakatinapos po niya ay yung pwede nating gawin sa Diyos. Okay? The thing na pwede nating i-offer sa Diyos, yung pwede nating gawin. Halimbawa, Lord, magba-Bible study ako for you. Maggaganito ako for you. Ganito, ganyan. No, tinapos na po ni Jesus yan. Alam po ba ninyo may nakalagay sa Bible, He loves us. Not because we love Him. Okay? He loves us because He first loved us. It's all about Him. Huwag mong ibabase yung pagmamahal, huwag mo ibabase yung Christian living mo o Christian life mo sa pagmamahal mo kay Jesus. Ibase mo ang Christian living mo kung gaano ka kamahal ni Jesus. Okay, let me give you an example. Kilala po niyo si Pedro, si Peter. Si Jesus, sinabi niya, ako ay mamamatay. Papatayin ako ng mga taga-sanlibutan ito. Papako nila ako sa krus, blah, 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 etc., etc. Sabi ni Pedro, Panginoon, naway wag mangyari sa iyo yan. Sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Di ba? Sinabi ni Jesus yon. Ang kaisipan mo ay kaisipan ng tao, ngunit hindi ganyan ang sa Diyos. Another thing kay Pedro. Sabi ni Pedro, Lord, kahit iwanan ka man ng lahat ng disciples mo, I will never leave you. Hindi ako aalis sa iyo. Talaga, Pedro? Ano Jesus? Totoo. I'm telling you this very night, ikakaila mo na kilala mo ako. Okay? Actually, sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang kukrokok manok, ikakaila mo ako ng 3 ulit. At yan po ang nangyari. Anong malalaman natin dito sa kaso ni Peter o ni Pedro? Si Pedro, nananangan siya sa pagmamahal niya kay Jesus. Pero, tao lang po tayo eh. Tayo po ay mahina. Kung nagbase tayo doon sa pag-ibig natin kay Jesus, maaari tayong bumitaw dahil tayo po ay mahina. Mahina po tayo. O ngayon, kilala niyo po si John, yung sumulat ng The Gospel of John, isang ebanghelisador. Saan niyo po mababasa sa Bible yung salitang the beloved of Jesus?
Actually, sa gospel lang po ni John. Why? Dahil si John, tinitignan niya ang kanyang sarili na the beloved of Jesus. Ano eh? Tinitignan niya ang kanyang sarili na mahal siya ni Jesus. Regardless ng kanyang mga kahinaan. Tignan po ninyo nung Last Supper. Diba? Sino po ba ang katabi ni Jesus sa lamesa? Sa upuan, hindi ba si John? Humilig pa nga sa kanyang dibdib. Diba? Para itanong, sino po magkakanulo sa inyo? Pero si Pedro, malayo siya kay Jesus. Nandun siya sa kabila. Kaya nga inutusan niya si John na isenya sa kanya kung sino nga ba yung magkakanulo sa kanya. Ang lesson po natin dito, kung nanganganlong ka sa sarili mong pag-ibig kay Jesus, mahinang klase yan. Mahinang pundasyon yan. Pero kung nanganganlong ka dun sa katotohanan na Jesus loves you no matter what, regardless of anything or everything, nanganganlong ka na Jesus loves you. Kaya may kantang, Jesus loves me, the Bible tells me so, di ba? Kung nanganganlong ka dun sa truth na Jesus loves you, panalo ka. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Hindi ba si Pedro nung kukuroko ka ng manok, si Pedro nawala na sa eksena. Nagtago na, natakot na. Natakot na siya eh. Pero si John the Beloved, nandoon po siya sa paanan ng krus. He was the only disciple na nag-end up doon sa krus ni Jesus kasama yung nanay ni Jesus, si Maria. Kaya nga po kay John the Beloved, ibinili ni Jesus si Mary na alagaan niya yung nanay niya. Kasi matanda na rin yung nanay niya siguro, alagaan mo tong nanay ko. Ganon. Kasi bilang Diyos, babalik na ako sa langit. Alagaan mo ang ina ko, ang nanay ko. Di ba? Ngayon, pag nanganlong ka pala sa pagmamahal ni Jesus sa'yo, lagi kang mag-e-end up na panalo. Kasi alam po ba ninyo ang krus, yan po ay symbol ng pagiging champion. Kaya si John the Beloved, nandoon po siya sa Calvary, sa paanan ng krus, dahil nanganlong siya sa pag-ibig at pagmamahal ni Jesus sa kanya. Kapag ka nanganganlong ka doon sa pagmamahal mo at pag-ibig mo kay Jesus, iwanan ka man ng lahat na ni Pedro, I will never leave you, Lord. Talaga, Pedro? I'm telling you this very night, before the crack crows, ipagkakaila mo ako ng 3 ulit na kailala mo ako. Ibig sasabihin mo, hindi ko siya kilala. Totoo nga, yun lang yan. Natakot siya eh. Itong gusto ko pang sabihin is another revelation. Pag nanganlong ka doon sa sarili mong pagmamahal sa Diyos o kay Jesus, pag nanganlong ka doon, sasabihin mo, I love Jesus. Hindi ako papalya, hindi ako babagsak. Babagsak ka. At ang ending nun, matatakot ka. Ne? Pero pag alam mo Jesus loves you, the Bible tells you so, ay panalo ka. Okay? So si John the Beloved, siya rin po ang pinakahuling nag-write ng, anong tawag dito? Apokalipsis. The Book of Revelation, no? Pahayag. Sa kanya po inihayag ni Jesus yung mga mangyayari in the future. Napakaganda. Panalong-panalo pa talaga tayo. Kung, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Ne? Kasi, tignan po ninyo mabuti ha, pag-aralan po natin mabuti. Sa buhay po ni Pedro at saka ni John, sino po ang nabuhay ng matagal? Si John. Si Peter, mas maaga siyang natepok, na dedo, no? Nategi. Kaya sakay, anong tawag dito? 1, kay John. Ito ang revelation dyan. Pag nanganlong ka sa pagmamahal ni Jesus sa'yo, mabubuhay ka ng mahaba. I declare long life at good health sa mga taong nagmamapuri sa pag-ibig ni Jesus sa kanila. Okay? Isa lang po ang purpose ng vlog na ito. Malaman natin kung gaano tayo kamahal ni Jesus regardless of anything na nangyayari sa paligid natin. Huwag tayong matakot. Mabubuhay tayo ng matagal. Baka mabuhay nga tayo. Siguro ako mabubuhay ako 103 years old. Kayo, siguro 104. Yan. Ilalayo niya kayo sa aksidente, ilalayo niya kayo sa sakit. Siguro nakakakain tayo ng mga bawal, ganun, pero mabubuhay tayo ng 100 years old. No.
Siyempre, because Jesus loves us, the Bible tells us so. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ, the God of gods, the God of the Milky Way, the God of the universe. Thank you. Jesus truly loves us all.